Ang Aklat ng Mangangaral. Bahagi ito ng panitikan ng karunungan sa Biblia. Nagsisimula ito sa linyang ang mga salita ng Kohelet, anak ni David, hari ng Jerusalem. Sa Hebrew, ang ibig sabihin ng salitang Kohelet ay ang nagtitipon ng mga tao. Sa kasong ito para matuto, kaya madalas itong isalin bilang teacher. Sinasabi na ang teacher ay isang anak o mula sa angkan ni Haring David, kaya may magkakaibang pananaw tungkol sa kung sino ang taong ito. Marami ang nagsasabi na ito ay si Haring Solomon. Ang iba ay maaaring isa sa mga sumunod na hari sa angkan ni David. At iniisip pa ng iba na isa itong teacher sa Israel na ginamit ang katauhan ni Solomon sa pagtuturo. Ano man ang tama sa mga pananaw na ito, ang susi sa lahat ay makilala na ang teacher ay isang tauhan sa libro at hindi siya ang mismong sumulat ng libro na hanggang ngayon ay hindi kilala. Kaya maririnig natin ang boses ng teacher halos sa buong libro. Pero iba talaga ang boses na ito. Boses ito ng sumulat na nagpakilala sa atin sa teacher sa unang pangungusap. At sa dulo, tinapos niya ang libro sa pagbibigay ng buong pagsusuri sa lahat ng bagay na sinabi ng teacher. Kaya ang gusto ng sumulat ng libro ay iparinig sa atin ang lahat ng sasabihin ng teacher at tulungan tayong pag-isipan ito at bumuo ng sarili nating konklusyon. Ano ngayon ang gustong sabihin ng teacher? Katunayan, binuod ng sumulat ang pangunahing mensahe ng teacher sa simula at sa mismong dulo. Hevel, hevel. Lahat ay talagang hevel. Isinalin ng karamihan sa mga Bibliang Ingles ang salitang hevel bilang walang saysay, pero hindi ito ang punto ng ideya. Sa Hebrew, ang ibig sabihin ng hevel ay hamog o usok at ginamit ng teacher ang salitang ito ng 38 beses sa libro para ilarawan kung paano ang buhay, una sa lahat, ay pansamantala o panandalian, parang manipis na usok. Pero pangalawa, pinapakita din na ang buhay ay isang palaisipan o kabaligtaran. Gaya ng usok, parang buo ito, pero kapag sinubukan mong hawakan, biglang nawawala. Napakaraming maganda at mabuti sa mundo, pero kapag nasa iyo na ito, nagkakaroon ng trahedya at parang sinisira nito ang lahat. O kaya lahat tayo ay may matinding paniniwala sa katarungan. Pero laging may masasamang nangyayari sa mabubuting tao, kaya hindi talaga mahuhulaan ang buhay. Pabago-bago ito o sa mga salita ng teacher, parang paghahabol sa hangin. Hevel, nakakalungkot, di ba? Kaya bakit niya sinasabi ang lahat ng ito? Ang pinakalayunin ng sumulat ay puntiryahin ang lahat ng paraan kung paano natin binubuo ang kahulugan at layunin ng ating buhay na malayo sa Diyos at hinayaan niya ang teacher na himayin ang mga ito. Iniisip ng sumulat na ginugugol natin ang ating oras, lakas at damdamin sa mga bagay na sa huli ay di nagtatagal ang kahulugan o halaga. At hinahayaan niya ang teacher na bigyan tayo ng mabigat na aral tungkol sa katotohanan. Makikita mo ito ng mas malinaw sa mga tula sa simula at pagtatapos. Una sa lahat, nakatuon ito sa panahon at pagkatapos ay sa kamatayan. Para sa teacher, pwede mong gugulin ang iyong buong buhay sa pagtatrabaho at tagumpay kasi sa palagay mo ay ito ang nagbibigay kahulugan sa iyong buhay. Pero dapat kang huminto at alalahanin ang takbo ng panahon. Sa lahat ng pagsisikap ng tao sa mundo, wala talagang nagbabago. Oo, nagkaroon tayo ng teknolohiya at nagtayo tayo ng mga bansa na umangat at bumagsak. Pero umakyat ka sa bundok. Tingnan mo kung may pakialam ito. Matagal na yung nandoon. Bago pa tayo pinanganak at hindi yon mawawala paglipas natin. Ibig kong sabihin, walang makaaalala sa'yo sa ginawa mo 100 taon mula ngayon. Pero ang bundok na yon ay mananatili pa rin doon. At patuloy pa rin nahahampas ang alon sa dagat, sisikat at lulubog pa rin ang araw. Paglipas ng panahon, mawawala ka, ako at lahat ng bagay na mahalaga para sa atin. At kung hindi pa yon nakakadismaya, hindi rin mapigilan ng teacher na talakayin sa buong libro ang tungkol sa kamatayan, lalo na sa tula malapit sa katapusan. Ayon sa kanya,
nagiging pantay-pantay ang lahat sa kamatayan at winawalang saysay nito ang marami sa ating pang-araw-araw na gawain. Sinisira nito ang marunong at hangal, mayaman at mahirap. Kahit sino ka pa, anuman ang nagawa mabuti o masama, mamamatay tayong lahat at hindi ito matatakasan. Kaya sa dalawang ideyang ito, pinag-isipan ng teacher ang lahat ng ginagawa natin kasama ang mga bagay na inaasahan nating magbibigay kahulugan sa ating buhay, gaya ng kayamanan, trabaho, katayuan sa lipunan o kasiyahan. Kaya sa tingin mo ba nagiging makabuluhan ang buhay dahil sa pagsisikap? Isipin mo ang stress at ang nangyayari sa katawan mo. Lagi kang nag-aalala at hindi makatulog. At kapag kumita ka na ng kaunting kayamanan, masyado ka nang matanda para ma-enjoy ito. At kapag kailangan mo nang ipasa ito sa iba, sila pa yung mga taong walang malasakit sa lahat ng ginawa mo. O baka sa tingin mo ay nasusulit mo ang buhay sa pagsasaya. Subukan mo yon. Magbakasyon ka, magsaya tuwing katapusan ng linggo. Pero laging darating ang Lunes. Hevel, hevel. Lahat ay talagang hevel. Ano ngayon ang pinaglalaban ng teacher? Gusto ba niya na magpasarap na lang tayo at kalimutan na lang ang katotohanan? Hindi. Hevel rin yan. Tinatanggap ng teacher ang mga ideya mula sa mga kawikaan na talagang mas mabuti ang mamuhay ayon sa karunungan at takot sa Panginoon. Sa kabuuan, pwedeng gumanda ang buhay mo. Pero ang problema, kahit ang pamumuhay sa karunungan at takot sa Panginoon ay hevel din. Kasi hindi ka pa rin sigurado na mabibigyan ka ng mga ito ng magandang buhay. Namamatay ng malungkot ang mabubuting tao at nabubuhay ng matagal at umuunlad ang mga masasamang tao. Napakarami talaga ang naiibang pangyayari, kaya pati ang karunungan ay hevel din. Ulitin ko, hindi walang kabuluhan, kundi isang palaisipan. Madalas na hindi nagagawa ng karunungan ang mga bagay na inaasahan mong dapat gawin nito. Paano ngayon mamuhay sa gitna ng lahat ng mga hevel na ito? Dito, sa kabaligtaran, nahanap ng teacher ang susi sa totoong kasiyahan ng buhay sa ilalim ng araw. Tanggapin ang hevel. Aminin na hindi mo kontrolado ang lahat sa iyong buhay. Sa 6 na pagkakataon, sa pinakamalungkot na sandali sa kanyang salaysay, tinalakay ng teacher ang regalo ng Diyos. Mahanap ang kasiyahan sa mga simple at mabuting bagay, gaya ng kaibigan, pamilya, masarap na pagkain o maaliwalas na araw. Hindi mo kayang kontrolin ang mga bagay na ito. Hindi ka siguradong makukuha mo ang mga ito. Pero iyon ang maganda sa mga ito. Kapag talagang nagtiwala ako sa Diyos, nakakalaya ako at na-enjoy ko ang buhay na nararanasan ko ng hindi lang ayon sa sariling kagustuhan ko. Kasi kahit ang mga inaasahan ko tungkol sa buhay, kung ano ang dapat, sa huli ay hevel, hevel. Talagang lahat ng bagay sa ilalim ng araw ay hevel. Kaya dito nagtapos ang mga salita ng teacher. Dito mismo sa dulo, muling magsasalita ang sumulat at kinumpleto niya ang lahat sa isang konklusyon. Sinabi niya na napakahalaga na marinig natin ang mga salita ng teacher. Kinumpara niya ang mga ito sa tungkod ng isang pastol na may pantusok. Matulis ang dulo na pwede kang masaktan kapag tinusok ka. Pero sinasabi niya na tinutusok ka ng teacher para lumipat ka sa tamang direksyon, papunta sa mas magaling na karunungan. Binabalaan tayo ng sumulat na pwedeng sumobra ang pagkaintindi natin sa mga aral ng teacher at pwede mong gugulin ang iyong buong buhay sa mga aklat na sumusubok na sagutin ang mga palaisipan ng buhay. Huwag mong subukan, sabi niya. Hindi ka makakarating doon. At sa halip, iniaalok ng sumulat ang kanyang sariling konklusyon. Ito yon. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Ito ang talagang tungkulin ng mga tao. Dahil hahatulan ng Diyos ang bawat gawain, bawat nakatagong bagay, mabuti man o masama. Sa tingin ng sumulat ay mabuting hayaan ang teacher na hamunin ang iyong mga maling pag-asa. Ipaalala sa iyo na ang panahon at kamatayan ang madalas na dahilan kung bakit hindi mo hawak ang iyong buong buhay. Pero ang nagbibigay ng totoong kahulugan sa buhay ay ang pag-asa sa katarungan ng Diyos. Ang pag-asang darating ang araw at
tatanggalin ng Diyos ang lahat ng hevel at dadalin niya ang tunay na katuwiran sa ating mundo. At ang pag-asang yon ang dapat magpalakas sa atin para mabuhay ng matapat at matuwid sa harap ng Diyos. Sa kabila ng katotohanang nalilito pa rin tayo sa mga maraming hiwaga sa buhay. At yan ang karunungan sa aklat ng mga ngaral.